So, mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espalama at yung ilalahat ko na po ng talas daily devotion na pinamagatang malalaman mo ba kung ikaw ay ligtas na. So, yung concept natin ngayon is assurance of salvation. Scripture natin ngayon is 1 John chapter 5 verse 11 to 13 sinasabi, and this is testimony that God gave us eternal life, and this life in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. That you may know, write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Tagalog, at ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos na buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang buhay na walang hanggan, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo mayroong buhay na walang hanggan sa inyong pananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. So, yung teaching natin ngayon is number 1. We can know we are saved. Ang kaligtasan daw po is hindi isang bagay na hindi tiyak. Ayon sa Bible, maaaring malaman na isang tao kung siya ay ligtas sa pamagitan ng pananampalataya niya kay Kristo. Hindi ito batay sa sarili nating gawa para tayo maligtas, kundi sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. So, we can know we are saved. Next, God's salvation cannot be lost. Kapag tayo ay tuloy na naligtas, hindi na ito maaaring mawala. Ang kaligtasan ay isang gift mula sa Diyos at hindi ito nakabati sa sariling kakayahan o katapatan kundi sa kanyang pangako. So, God's salvation cannot be lost. And lastly is, the Spirit is the guarantee of our salvation. Meaning, ang Holy Spirit ay ipinagkakaloob sa atin bilang isang guarantee of our salvation, ay tiyak. Siya ang papaalala sa atin ng mga pangako natin Panginoon Diyos at nagsisilbing patunay ng ating relasyon sa Kanya. So, the Spirit is the guarantee of our salvation. So, meron tayo itong assurance of salvation. Number 1, it takes away our fear of death. Meaning to say, kapag tayo may kasiguraduhan na ligtas, natututo tayong tanggapin ang kamatayan bilang isang pinto papunta sa buhay na walang hanggan. Kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Wala na tayong takot sa kamatayan dahil alam natin na ang ating destination ay sa langit. So, it takes away our fear of death. Next, it fills our heart with gratitude. Meaning, ang pag-alam na tayo ay niligtas ay nagdudulot ng isang punong-puno ng pasasalamat sa ating Diyos. Ito ay isang biyaya na hindi natin karapat-dapat, hindi dapat karapat-dapat, ngunit ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon Diyos. It fills our hearts with gratitude. And lastly is, it inspires us to serve God. So, ang kasiguraduhan na kaligtasan ay nagtutulak sa atin na maglingkod sa ating Panginoon Diyos dahil sa kanyang dakilang pagmamahal at kaligtasan, no? Nais natin ibalik ang ating pasasalamat sa pamamagitan ng paglilingkod at pagpapahayag ng kanyang kabutihan. So, it inspires us to serve God. So, bilang application ko is number 1, do not be afraid of sufferings or death. So, meaning to say, yung kaligtasan nagbibigay sa atin ng tapang at lakas na harapin ang anumang pagsubok dahil alam natin na ang buhay ay hawak ng Panginoon Diyos at hindi siya kailanman magpapabaya sa atin, no? Example, nandito yung isang Kristiyano na dumaranas ng malupit na kalagayan sa buhay, like may matinding sakit, no, ganyan, ngunit hindi nawawala yung kanyang pananampalataya dahil alam niya ang buhay niya ay may purpose, no, at ang Diyos ay kasama niya sa lahat ng oras. So, do not be afraid of sufferings or death. Next, develop a thankful and worship heart. So, dapat magpasalamat tayo sa lahat ng biyaya ng Diyos sa atin at ang puso ay maglingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pagsamba. Kapag mapagpasalamat ay isang tanda na tunay na pananampalataya, no? Siguro pag isang tao na pagtapos ng isang mahirap na work sa buong linggo, naglalaan pa rin siya ng oras para magpasalamat at mag-worship kay Lord, no? And hindi dahil sa mga biyayang natatanggap niya,
kundi dahil sa kanyang pagmamahal at pagpapalaga sa ating Panginoong Diyos. So, develop a thankful and worship heart. And lastly po is, serve God by leading your network to Christ. Meaning to say, bilang magligtas, tayo ay tinawag upang ipahayag yung Ebanghelyo sa iba at tulungan sila makakilala din sa ating Panginoong Kristo. Ang ating relasyon sa Diyos ay hindi lamang para sa atin, kundi para rin sa iba, para sa lahat. No? Example dito, no, isang tao na tumutulong sa kanyang mga kaibigan, family, na makilala din si Kristo sa buhay nila. Hindi lang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng buhay na magalang at maawain na nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa lahat. So, serve God by leading your network to Christ. So, ayun namin ang translate devotion na natin kayo, i-share sa iba, syempre man tayo sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at nabas po sa ating lahat.